mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi, I swear to the flag, si BBM, hindi yan siya nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin nyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't give he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine development plan and what are you supposed to do about this? Akala nyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay Bibi? Hindi, akin yun. Lahat. Kasi he did not give any orders at all. So pag upo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga USEC at ASEC, I think this is our show. Kasi walang participation at all ang Pangulo. So gagawin na lang natin kung ano yung karapat dapat na gawin para sa edukasyon dito sa ating bayan. So we created the Matatag agenda. We followed through with the Matatag curriculum. At unfortunately, hindi kami natapos kasi, yun nga, nag-decide ako na I don't deserve the attacks that were thrown at me by the administration. Kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa dong nagde-deliver para sa cabinet ni BBM. Tapos ganun pa yung gagawin nila sa akin. Yun mga kababayan, bukilyang-bukilya po itong si Marcos Jr. Hindi daw po nagtatrabaho. Sabi ng iba, no? Dakilang tamad pala itong si BBM, mga kababayan. Kaya naman pala, no? Para bagang ang sinasabi nila kanya-kanya, kagat sa kariba itong mga tao ni BBM. Wala po talagang direksyon ng ating bansa ngayon. Walang mga project, no? Di ba dapat siya yung Pangulo, alam po niya ito? Ano bang pinapakialaman lang ni BBM, no? Sa tingin niyo mga kababayan, alam niyo ba ang kanyang pinagkakabisihan? Di ba? Kasi dati, parte-parte. Pasyal-pasyal kung saan sa mga bansa. Yun naman pala, hindi nagtatrabaho, walang stick. Talaga naman mga kababayan, Iyan po ang ating pag-uusapan ngayon at OMG, ito na kaya ang inantay natin mga kababayan. Ito pong Supreme Court sa wakas, nagdesisyon na po at flood control ang kanila po ritong inaksyonan. Mga kababayan, ano po ba ang laman ng bago pong kapapasok lang pong balita mula po sa Supreme Court about po dito sa nangyayaring flood corruption ni Marcos Jr. mga kababayan sa kanyang administration. Yan po ang ating pag-uusapan at si Senator Bongo mga kababayan ay sumagot na rin po dahil sa makikita natin ngayon, mapapansin ninyo ang nangyayari mukhang ikinukunik na po, pilit na po nilang dinadala ang investigasyon at ikinukunik na po nila kay Senator Bongo. Alam naman po ng lahat na si Senator Bongo ay madikit sa mga Duterte, kung kaya't malamang, ayon nga rin kay Vice President Inday Sara Duterte, maaari nilang idikit itong issue ng flood corruption mula kay Senator Bongo papunta po sa mga Duterte. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Samantala, sa ngayon palang nakabisita sa aking channel, nakikisuyo po ako, paki-like, paki-share ang video ito kung inyong mamarapatin. Paki-subscribe na rin at pindot yung maliit na bell para lagi kang updated sa lahat ng aking mga upload para hindi po tayo mga kababayan matulad po sa ibang mga vlogger na bayaran, sapagkat kayo po ang nagpapasahod sa amin, kayong mga viewers ang amin pong mga amo dito. Kaya proud po kayo kung nandito po kayo sa ating channel. Buhay na mga kababayan, puntahin na po natin. Maraming salamat Ito po ang kapapasok lang na balita galing po sa Supreme Court mismo mga kababayan. Ayan na, ang Supreme Court ay nagdesisyon na po, may decision na po sila. At yan nga po, in bank, ayan po, Republic of the Philippines, Supreme Court, Manila. Please take notice that the court in bank issued a resolution dated September 30, 2025, which reads as follows. Ayan po mga kababayan,
tingnan nga natin ang post na ito, no? Ayon po dito sa post ng Batas PH, Supreme Court takes action on flood control miss. Kalat daw po ng flood control. Just in, the Supreme Court SC has ordered the office of the President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to comment on the petition for writ of kalikasan filed by the lawyers and environmentalist regarding the anomalies and ghost flood control projects. Ayan na mga kababayan. Ito na po ngayon ang nagsalita na po ang Supreme Court patungkol po dito sa flood control projects anomalies. Napakarami po. Hindi lang po basta flood control kundi mga ghost. Nakikita nyo naman mga kababayan, napakarami po mga ghost project itong administrasyon Marcos Jr. patungkol nga po dito sa mga flood control. Ano po ang inyong masasabi dito? Mga kababayan, sa Supreme Court na naglabas na po sila nitong writ of kalikasan, na i-file nga po ito ng mga abogado at mga environmentalist, no, regarding the anomalies in ghost flood control projects, no. At isa sa masasabi ko mga kababayan, pamunahan ko na kayo, di ba, inaantay natin, no? Inaantay natin na ilabas din ng Supreme Court yung GAA report, noong 2025, the most corrupt budget of all time history in the Philippines. Na i-final nga po ito ni Attorney Vic Rodriguez at ni Congressman Ungab, mga kababayan. Ano na kaya ang resulta doon? Kasi dati, di ba, nagkaroon na yun ng schedule ng oral arguments sa Baguio. Naiurong ng date hanggang sa hindi na po nagkaroon ng oral arguments, mga kababayan. Disinsanay, siguro wala na tayong pinag-uusapan siguro ngayon kung noong pa lang nasita na ito ng Supreme Court. Ay, teka lang, sandali. Mukhang marami yatang mga blanco dyan sa BICAM. Ngayon, dahil nga sinasabi ni BBM, okay na, wala daw siyang pinirmahan na blanco sa GAA, so kompleto. Ngayon, yun ngayon ang tanong, ano ito, na mga ghost flood control projects. Grabe mga kababayan, mabuti na lang kahit paano ang Supreme Court paminsan-minsan ay naglalabas po ng kanilang mga desisyon na katulad nito. At least nagkakaroon na po tayo ng mga basihan, At yan na nga po mga kababayan. So, ano ang masasabi dito ninyo, patungkol po dito sa bagong-bago, 1 hour ago lang po itong pinost ng Batas PH, patungkol nga po dito sa flood control, na nagdesisyon po ang Supreme Court para mag-comment daw po si Marcos Jr. Kung ano ang kanyang masasabi patungkol po dito sa ghost flood control projects. Kayo, kung kayo ang isa sa mga Supreme Court, ano ang inyong magiging komentaryo? Or ano ang inyong maipapayo kay Marcos? Anong dapat sabihin? Ano ang gusto nyong marinig na magiging comment ni Marcos patungkol dito, mga kababayan? Ayan nga po ang ating pinaka-latest, latest pong update yan at breaking news dito nga po sa naganap, na paglabas ng action na po ng Supreme Court patungkol dito sa flood control. At ito mga kababayan, kanina nagkaroon ng press conference si Vice President Inday Sara Duterte. Panoorin natin. Panoorin lang natin. Buwelta si Vice President Sara Duterte sa pahayag ni PBBM na kumpiyansa siyang hindi sangkot ang Office of the President sa mga maanumalyang flood control project. At para nga sa detalye, live, nasa linya si Camille Samonte. Camille, ano bang update mo dyan? Nikki, katatapos nga lamang ng press conference ni Vice President Duterte dito sa isang bakery sa Quezon City at dito nga sinabi niya na nagtataka siya kung bakit masyadong kumpiyansa si Pangulong Bongbong Marcos na hindi aabot sa Office of the President ang katiwalian sa maanumalyang flood control project. Ayon sa bise, posible raw na alam na ni PBBM kung ano ang kalalabasan ng investigasyon na ginagawa ngayon.
Sinagot din ni VP Sara ang pahayag ng Pangulo na politically motivated ang pagdidiin sa kanya para matanggal sa pwesto. Giit ng bise, wala naman na destabilization plot laban kay PBBM. Naratibo lamang umano ito ng administrasyon. Naniniwala rin si VP Sara na gagawin umano ng administrasyon ng lahat para maiugnay din sa kanya ang katiwalian. Ito ay kahit na wala naman daw kahit anong proyekto ang OVP kasama ang DPWH. Kasunod yan matapos sabihin ni Ombudsman Boying Remulla sa isang pahayag na paiimbestigahan na rin ang pagkakaugnay ni Senador Bongo sa flood control scandal. Posible raw kasi na pinoprotektahan umano ng mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya si Senator Bongo. Nikki, muli ring sinagot ni Vice President Sara Duterte. Grabe mga kababayan. Yun na nga, papunta po kay Senator Bongo, papunta po kay Vice President Sara Duterte at Pangulong Duterte. Ang gusto po nilang paglilihis dito nga po sa mga isyu. At dahil po dyan sa kahapon o noong nakarang araw, itumanggi na po makipagtulungan itong mga diskaya o magsalita dyan sa ICI na nakapagtataka naman itong ICI na ito na bakit kailangan nilang i-private at hindi nila ipaalam sa taong bayan samantalang yung pinag-uusapan dyan ay kailangan malaman ng taong bayan. Kayo ba mga kababayan? Sige nga, comment nga kayo kahit mayroon ditong nanonood ng mga trolls. Kung trolls ka, sige, comment ka nga. Dapat lang ba na i-private lang ito, hindi malalaman ng taong bayan? Or kailangan malaman ng taong bayan? Sige, comment kayo kung kailangan dapat malaman ng taong bayan. Sana may troll namang comment para malaman natin kung anong kanyang comment, kung payag ba siya na naka-private lang ito. Ang paggamit ng confidential funds sa Department of Education nang magsagawa sila ng investigasyon sa overpriced laptops kung saan sangkot umano ang kumpanya ng dating mambabatas na si Zaldico. Ayon sa bise, nagsagawa raw sila ng sariling investigasyon sa DepEd at natuklasan nila na ang Department of Budget and Management ang nag-procure ng laptop kaya wala raw mas magawa ang DepEd kundi i-blacklist ang contractor. Yan muna ang latest. Balik sa inyo, Nikki. Nako mga kababayan, alam nyo po ba yung laptop na yan na sinasabi nila ni VP Inday Sara Duterte? Isa pa yan, no? Mayroon po tayo rito mga picture na yan, mga kababayan. Hindi ko lang siguro muna sa inyong ipapakita pero mayroon na po akong nag-send po sa akin dito, no? Naalala ko po yung tungkol dito sa issue ng laptop, mga kababayan, ay tinangka po itong sunugin ang mga ebidensya. Tinangka po itong ibaon sa limot, mga kababayan. Andito po, papakita ko lang sa inyo yan, ayan, nakikita nyo ba yan? May nag-send na po sa akin ito, mga kababayan. Ayan, may mga picture na po ako dito noong panahon po no pumutok po itong issue na ito tungkol sa laptop, no? Yung mga ebidensya, mga kababayan, ay pinagsusunog na, ayun, no? Pinagsusunog at tinabunan, ayun, no, mga kababayan, no? Hindi nyo masyado makita, pero saka ko yan minsan na pagka magkaroon na talaga ng mas marami pang pagkakataon, mga kababayan. Tingnan nyo, ito, yung ibang mga ebidensya dito, mga kababayan, no? Tingnan nyo, ayan, no? Yan po mga ebidensya about dito sa laptop na sinasabi ni Vice President Inday Sara Duterte na ito daw ang isa sa pinaggamitan ng confidential funds ni Vice President Inday Sara Duterte. Tingnan niyo to, mga kababayan, no? Tingnan niyo, ayan, no? May mama diyan, ayun, no, nakikita niyo? May mama diyan po sinunog, diyan po tinabunan ito pong mga ebidensya, records po patungkol dito sa mga laptop. Bakit ito sinunog? Bakit ito tinago sa publiko, mga kababayan? Simple lang po ang sagot dyan. Kasi ito po ay ang involved dito, ito pong si Zaldico na involved po ngayon sa matindi pong flood corruption. Na ito nga po ang pinag-uusapan ngayon sa ating bansa na hindi na po sila dito makakaalis dahil kumunoy na po ito, mga kababayan. May video pa po ito, may video pa po ako dito hawak patungkol dito. Hindi ko lang ba na pwede mo nang ipakita masyado. Ayan, no? Ayan, no? Ayan, no? May video po yan, mga kababayan. Yan po yung mga ebidensya tungkol dito sa laptop. Na nangyayari, mga kababayan. Saka ko na ipapakita ito sa inyo. Magagamit ito natin. Alam ko kasi na-save nito. Pero meron naman pong mga balita talaga noon na mga lumabas about dito. Ito nga po,
lumabas po ito kay itong balita tungkol dito sa laptop. Ito si ito nakasuhan dito si ito balita po ng News 5 noon, no? Ex-DepEd Chief Briones, iba pa pinakakasuhan ng ombudsman. Ayan, no? Ayan mga kababayan, no? Balita po yan noon nung pumutok po yan tungkol diyan sa laptop, mga kababayan. So, titingnan po natin mga kababayan ang development po nito dahil kaugnayan pa po ito Kasi ito na po mga kababayan yung mga sinasabi ni BP Inday Sara noon, mga pasabog niya noon na talagang hindi siya pinapakinggan. Ngayon na naman, nagtataka na naman si BP Inday, no? Na mukhang papunta na naman sa kanila. At nagtataka si BP Inday, bakit hindi alam? Parang hindi tila bagang hindi alam ni Marcos itong pangyayari ngayon, akala ko ba yung presidente hindi nagtatrabaho mga kababayan. Kaya nagtataka si BP Inday na hindi alam ni Marcos, no? Ang nangyayari ngayon kasi paano yan? Hindi niya nga alam, di ba? Hindi siya nagtatrabaho mga kababayan. Binuking ni BP Inday yan, mga kababayan. At alam niyo pa, ito pong pangyayari na ito mga kababayan ay makikita naman po natin, di ba? Na papunta talaga dito kay Vice President Sara Duterte ang lahat ng ito, no? Ang lahat ng ito na kanilang gustong gawin. Kasi nga, sa Anticler, naunahan na natin napakinggan na itong ganito, di ba? Itong investigasyon daw po sa anomalya sa flood control projects ay mauuwi lang din sa mga Duterte. Ano po ang reaction ng palasyo dito? Malamang, makasuhan din sila. Kita nyo mga kababayan? So ito po talaga si Anticler, ang pambansang tagapag-fake news. Kung hindi yung fake news, ibig sabihin talagang plano na talaga nila kasuhan ang mga Duterte. At dito na nga nila idadaan. Unahin muna nila itong si Senator Bongo, no? At ito na nga, dahil itong si Diskaya, hindi po mga kababayan, ayaw na po sumunod, pinapatunog na nila ngayon. Meron na po tayong mga nakita na mga post, no? Na mukhang itong mga Diskaya ay may pinoprotektahan di umano. At yun, tunog nito, tunog si Senator Bongo mga kababayan. Tingnan nyo itong balita na ito. Yan. 16 pang personalidad na isinasangkot sa mga anomalya o manong flood control projects ang pinadaragdag ng Independent Commission for Infrastructure sa Immigration Lookout Bulletin. Tuloy naman ang investigasyon ng ICI. Kahit pa nagsabi ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya na hindi na raw sila makikipagtulungan sa komisyon. Unang balita si Joseph Moro. Comment lang mo ma'am, about sa BIR ma'am. Mailap pa rin sa media si Sara Diskaya nang dumating sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure. Po ma'am, kinasuhan po kayo ng 7.1 billion. Mailap din ang asawa niyang si Curly na bantay sarado hanggang sa lumabas sila pagkatapos ng 1 oras sa pagdinig. Hindi sila nagpa-unlock ng panayam. Ayon sa ICI, sinabi ng mag-asawang Diskaya na hindi na sila makikipagtulungan sa investigasyon nito. Upon the advice of their counsel, they invoked their right to self-incrimination and manifested that they will no longer cooperate with the investigation being conducted by the ICI. Ano naman ang silbi sa inyo? Hindi nyo niya papaalam sa taong bayan Hindi nga nakikita Di live ninyo. Kung ako man ang mga Diskaya, hindi ko sa tinuturuan hindi ko sa kinakampihan ng mga Diskaya. Again, no? Hindi po natin dito pinagtatanggol ang mga Diskaya. Ako naniniwala ako na medyo may sabit talaga rin dito ang mga Diskaya dahil sa dami-dami ba naman ng mga ito no? Sa dinami-dami ng mga ito, imposible, no? Na hindi sila sasabit dito, mga kababayan. Pero ako rin ay naniniwala na hindi rin sila yung pinaka-the most dito. Hindi sila ang pinaka-the most guilty dito. Kasi hindi rin nila kakayanin na magagawa nila yan nang sila lang, pamilya lang nila. Napaka-imposible niyan. Hindi ko naman sa tinatawaran ng pangalan at apelyido nitong mga ito, no? Kasi kahit paano, mayaman sila, pero hindi Compare dito po sa mga matatandang politiko, sa mga trapong politiko ngayon na mga nai-involve, hindi naman din makakahigit niya si Diskaya dito sa mga politikong malalaking pangalan na nai-involve ngayon, mga kababayan. Comment nyo kung sang-ayon kayo, agree kayo dito sa aking opinion analysis. Mabuti na lang mga kababayan at ayaw din ng salita kasi wala rin naman silbi. Pwede naman nila i-twist yan Hindi ko po binibintang ito yung opinion ko lang. Dahil hindi nakikita ng taong bayan,
Hindi nga ito live. So, pwede niyong i-twist ngayon. Halimbawa, mga Diskaya, magsabi ng totoo. Ano ang ngayon ang assurance ng taong bayan na yun ang sinabi ng mga Diskaya? Di ba? Kasi doon nga lang sa naka-public hearing na ng Blue Ribbon noon nandoon yung number 30 kung saan yung number 30 na yon lugar ng Ilocos Norte. At ayon kay Governor Chavit Singson, ito ay mahigit kalahating trilyon, 500 billion ang nakupo nilang project dyan sa Ilocos Norte. At nandyan yung anak mo, si Sandro Marcos Jr. Bakit hindi ito sinama sa pagbasa ni Diskaya? Kaya nakapagtataka na hindi ito aabot sa Malacanang. Una, nung pumunta dyan si Gutesa, sinabi, di ba, papunta sa Malacanang, nagdadala siya ng pera doon sa Malacanang. Di ba? Saan sa Malacanang? Ay, sa bahay ni Martin. Pero sa Malacanang. Bakit? Wala bang ibang bahay si Martin? Mayroon. Sa Forbes. O bakit hindi niya doon na lang dinala? Bakit kailangan pa sa Malacanang? Gets nyo yung logic, mga kababayan? Di ba? So, ibig sabihin, may connection talaga sa Malacanang. Kasi, pwede naman dyan sa Forbes lang. Pwede naman sa McKinley, pwede naman sa Makati, pwede naman sa BGC. After all, safe na safe yung mga lugar na yan dahil mga high-end city, highly urbanized city yung mga yan. Tama hindi? Doon din sa Valle Verde, sa Pasig. Mga ano yan mga pangmayayaman lang yan, ang mga subdivisions, mga villages. Hindi ka po pwede dyan yung wala kang milyon-milyon. Hindi ka milyonaryo, hindi ka bilyonaryo dyan sa mga lugar na yan. Di po pwede tayo dyan, mga ano lang ng mga vlogger. Wala yan. Di ba? Bakit kailangan pa dalhin sa iba? Sa Malacanang pa? Huwag mo sabihin na hindi na magkasya dun sa condominium unit nyo dyan. Ayon kasi kay Mayor Magalong, kumuha daw kayo ng isang high-end condominium unit. Magandang klase. Para paglagyan ng hindi na magkasya sa bangko at saka sa mga vault na kayamanan ninyo. Kailangan isang kwarto para lang doon sa bilyon-bilyong pera na hinahatid ni Sergeant Gutesa. At hindi lang dyan, papunta talaga sa Malacanang. Yun. Kaya kung magtitilol ito si paano yun? Kawawa naman ito. Ito pansinin niyo yung mga napulis. Nakulong. Di ba? Nakulong sila. Ngayon yung mga nakasangkot na mga matataas na tao doon, mga senador, di ba nakalaya na? Sinong nakulong? Sila. So parang ganito mangyayari, mga kababayan. Magiging mastermind itong mga napulis, itong mga Diskaya. So ang state witness si Martin Romualdez. Kung papayag kayo, comment nyo. Kung hindi, comment nyo rin. Ayon sa abogado ng mga Diskaya, inakala ng mag-asawa na mas malaki ang tsansa nila maging state witness kung makikipagtulungan sa ICI. Pero anila, sinabi raw ni ICI member Rogelio Singson sa isang panayam na sa ngayon ay walang qualified maging state witness. Wala pa nga kami, di ba? Sa gaya nga na nasabi ko, it's too early to tell. Kasi kailangan natin makuha muna yung buong picture bago tayo makarekomenda kung kailangan magrekomenda. September 19 lamang nagsimula ang investigasyon ng ICI. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, hindi raw makakaapekto sa investigasyon na kanilang ginagawa ang hindi pakikipagtulungan ng mga Diskaya. Nasa 16 na mga resource persons ang naipatatawag ng ICI at nakapagsumite na rin naman daw ng kanilang mga affidavit ang dalawa. Ayon sa Office of the Ombudsman, misguided o mali ang gabay sa mga Diskaya. Pakikipagtulungan sa gobyerno nila ang tanging magagawa ng mag-asawa. Hindi naman nakaharap sa ICI si dating public hindi Nasa naman ombudsman na pala ito. Di ba sa DOJ? Assistant Ombudsman Miko Clavano. Bit-bit ni Boyeng. Talaga naman gawa ng mag-asawa. Hindi naman nakaharap sa ICI si dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo dahil daw sa sakit. Na-hospital naman itong Lunes pero balik Senate detention na ulit si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Isa si Alcantara sa mga sinampahan ng DOJ ng reklamang graft sa Ombudsman dahil sa umano'y ghost project sa Bulacan. Kasama rin ng mga dating Assistant District Engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sabi ng abogado ng dalawa, umaasa silang kikilalanin ng DOJ na essential ang kanilang testimonya at iko-konsidera sila bilang state witness. 16 pang personalidad ang pinadadagdag ng ICI sa Immigration Lookout Bulletin. Sinisika pa namin silang hinga ng pahayag.
Sa gitna ng mga investigasyon, naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na hindi aabot sa Malacanang ang mga alegasyon kaugnay ng flood control projects. Well, I'm confident because I know what we did or did not do. But if we invest... Utal ka na. I know what we did. Alam din namin yung anong ginawa mo. Ang ginawa mo, pinirmahan mo yung gaan na yan na nandyan nakapaloob. Ha? Yung mga flood control projects na yan. O, kita nyo? Ganyan po nila pa takbuhin ng mga kaubayan. I know what we did, ha? O, tapos ngayon, ibabanat ninyo, ikakabig ninyo ngayon papunta dito kay tawag nito, Senator Bongo. Mga kababayan, tingnan niyo muna ito, ha, itong isang pangalan nito si Saldico. Ito mga kababayan, panoorin niyo pa ito si Saldico. Ito talaga yung mga famous na kanya mga sinasabi no, panoorin niyo. Ang congressman, hindi siya naghahawak ng pera. Nagkakaroon ng corruption once yan hinawakan. Hinawakan mo yan, paano hindi ka matitempt? 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. So, matitempt talaga yung binigyan ng pera. Ayan mga kababayan. So, Saldico, kung hindi ka na-attempt, bakit hindi ka mag-attempt umuwi dito? Diba? At kung talagang interesado at decidido, buset talaga itong nakakahawa itong lakas makahawa itong dat ni BBM ngagbay. Ay nako, uwi ka na. Para patunayan mo yung sinasabi mo na yan. Bakit takot ka? Bakit ayaw din ng mga Marcos na pauwiin ka? Kayo nang humusga mga kababayan. Ha? Kasi itong Pangulo natin hindi po nagtatrabaho ayon kay Vice President Inday Sara Duterte. Part ng trabaho niya yan, sana, no? Hoy, Saldico, uwi ka na dito. Kasi, pinagbibintangan na tayo rito, naninakaw natin ang pundo, eh. Sabi naman siguro ni Saldico, kayo lang. Kayo lang may record sa Guinness. Siguro ganito siguro sagot ni Saldico, mga kaubayan, Kayo lang, kayo may record sa Guinness ito. Ayan, no? Late dictator Ferdinand Marcos received this distinction from the Guinness World Records that the Philippine government identified a total national loss worth 5 billion to 10 billion US dollars from November 1965. Inquirer.net. Ayan mga kababayan. Diyan po yan galing sa Inquirer.net, eh. Wala sa dugo ni PBBM ang kumampi sa magnanakaw ng pondo ng bayan. Wala pala. Tama nga naman ito si Manay Clear, no? Wala daw sa dugo ni BBM. Wala sa dugo ni BBM kasi nga po siya na mismo ang may dugo noon, siya na mismo ang magnanakaw. Ngayon, Auntie Claire, sa tingin mo ba wala ba? Wala ba? Ibig mo sabihin fake news itong Guinness. Ibig mo sabihin fake news itong Inquirer.net. Ayan, pinos nila yan. Di naman atin yan, eh. Di ba? Pinos naman nila yan, Greatest robbery of a government. Kita mo naman, may pinagmanahan pala talaga itong mga kaubayan si Marcos Jr. Kasi yung senior, greatest robbery of a government. Siya naman ngayon, greatest flood ghost corruption ang nangyayari, mga kababayan. Billion, trillion. Talagang mas nag-level up. Dito totoo ang sinasabi ang mga kanilang mga vlogger noon na mas magaling pa daw itong si BBM. Mas magaling pa pala itong magnakaw. Doon pala mapunta yun, no? Kasi, tinan nyo kung sinasabi nilang yung ama, napakagaling, napakahusay. Tanggapin na natin, napakahusay. Saan mahusay? Mahusay daw gumawa ng proyekto, mahusay na presidente. Tingnan nyo nga. Sige nga, kayo nga humusga. Anong kinahusay niya? Sa pagsasalita pa lang, yung tatay, hindi yung nagbabakil, eh. Pinapalakpakan nyo ng buong mundo. Pero itong anak, ultimo yung kaharap niya ng reporter nung Australia, di ba? Nautal-utal siya, eh. Nakapapaganoon siya, di ba? Pero itong ama, hindi. Paano naging mas magaling pa? Paano naging nagmana dito sa tatay?
So wala, di ba? O, mga napagawa ang Marcos Sr. ng maraming mga magagandang building, tanggapin na natin. O, nasaan ngayon yung anak? Anong pinagawa niya? Di ba? Wala. Anong nagawa ng tatay na masama? O, yan o, greatest robbery of a government. O, ngayon, nas nilagpasan niya yan. Dahil yan, ilang billion lang yan eh. 5 to 10 billion dollars lang daw yan eh. Ngayon, trillion na po eh. Trillion na po mga kababayan. Tapos ngayon itong anti-fake news ninyong Claire. Ayan no. Bagay na bagay oh. Ayan mga kababayan. Sa tingin nyo, wala ba nila sa dugo? O na kanino? Baka nasa dugo ni Claire. Ito mga kababayan, nag-press con po kanina kasunod ni BP Sara. Ito naman pong si Senator Bongo. At kanya nga po dito pinabulaanan itong mga bintang sa kanya, no? At nilinaw niya po dito kung ano po ang nangyayari sa ating tungkol po dito sa binabato sa kanya, no? Mukhang papunta na sa kanya ang mga investigasyon ngayon mga kababayan. Sa akin, I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Kasama niyo po ako rito. At hindi po tayo titigil at wag ho tayong pumayag na ilihis po ang katotohanan. Kasi pag inilihis po nailihis po ang katotohanan, magulo po yan. Magkakagulo po pag inilihis po ang katotohanan. Tumbukin niyo po yung dapat tumbukin, hanapin niyo po yung dapat hanapin, yung talagang mga totoong buhaya. Yung mastermind talaga. Bakit i-atras ngayon? With all due respect to the Ombudsman, sinusuportahan po natin lahat ng investigasyon. At isa po ang aking masasabi, I do not know the Discayas. Hindi ko po kilala. In fact, nung hearing, nung mga nakarambuan dito sa Senado, tinanong ko sila, ang mga Discaya. Tinanong ko sila, meron ba kayong joint venture with the CLTG? Yes. Tapos na ba? They answered yes. Napapakinabangan na ba? Yes. So, dun po, nagkaroon po ako ng interest din bilang isang senador at miyembro po ng Blue Ribbon na kung may pagkukulang, pagkakamali, kung anomalous o substandard, panagutin niyo, sinabi ko doon. Ako mismo ang willing po akong magkaso, kasuhan natin yung mga dapat kasuhan, kahit kamag-anak ko. I'm willing to be the complainant kung talagang meron silang pagkukulang. At may pagkukulang ang Diskaya, kasuhan nyo. Wala po akong pakialam. Gusto ko accountability. At I'm urging the Discayas and lahat ng witnesses, please lang, sabihin niyo yung totoo. Huwag ko kayong pumayag na ilihis po yung katotohanan. Kawawa yung Pilipino. Kawawa yung Pilipino. Tumbukin natin ang yung katotohanan. The truth lang po. Yun naman po ang pakiusap ko sa inyo. Na tumbukin po natin ang katotohanan. Mula noon hanggang ngayon, ang pinanghahawakan ko po ang delikadesa. I observed delikadesa in my whole life. Bilang isang probinsyano na taga Mindanao, ang Genyong Bisaya, pangalan ko lang po ang aking pinanghawakan at hindi ko sasayangin yung tiwala at boto na binigay po ng taong bayan. Ginawa niyo akong number 1. Hindi ko sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. At serbisyo lang po ako. Yan po ang kailangan ng taong bayan ngayon. Makatrabaho na tayo at makapagserbisyo po tayo sa ating mga kababayan. Alam niyo, marami pong nabanggit noong hearing. Ang daming mga pangalan, tinutumbok na daming mga pangalan, di ba? Dami ng mga nakikita, lumalabas sa mga pangalan. Ilan kongresista, ilan mga opisyales, tinutumbok na. Sana naman, ituloy nyo na. Yun po ang gusto nating malaman. Ulitin ko, I am one with the Filipino people na alamin yung katotohanan. Tumbukin natin kung sino yung may kasalanan. Yung flood control ang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito. Yung mga substandard projects ang issue dito. Mga anomalous projects ang issue dito. Panagutin natin ang dapat managot. Huwag tayong lumihis. Ano to? May cover up? Ano to? Para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Totoo lamang po. I am for accountability. Dapat panagutin po ang dapat managot. Please lang, nakikiusap po ako. Let's make those responsible. Let's make them accountable for all this mess. Panagutin po natin ang dapat panagutin. Balikan ko lang po yung sa Senado. Dami na pong na-mention. Dami pong na-mention about the Discayas. Umabot na nga tayo sa
Ilocos Norte na mayroong proyekto doon, umabot na sa NBI, may proyekto ang Discayas. Yan ang maaaring naging negosyo nila, makipag-joint venture, magpagamit po ng lisensya. Kung may kasalanan, panagutin nyo po. Panagutin nyo. Panagutin po natin. Hindi ko po kilala mga Diskaya. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakialam sa mga Diskaya. Kasuhan nyo. Kung kamag-anak ko kasama dyan, nag-joint venture sila, noong 2017, umatras na nga Hindi panagutin natin. I'm willing to be the complainant. Walang problema doon. Willing po ako na isa ako sa magiging complainant. Huwag niyo po ipahid sa akin ang dumi para kayo ang pumunti. Huwag naman po ganun. Panagutin natin ang dapat managot dito. At isa po tayo ang ating layunin. Managot po ang dapat managot. Ang dami na po nabanggit na kasama ng Diskaya, joint venture ng Diskaya. Yun ang imbestigahan. I am one with ICI. Secretary Vince ng DILG, I'm one with you. I'm one with the Ombudsman. Panagutin ang dapat panagutin. Kilala po ako ni Secretary Vince noon paano ako magtrabaho. At hindi po ako nakikialam bilang isang public servant. Noon, government employee, 2001, 1998 pa po, sa congressional office ni former President, former Congressman, former Mayor Rodrigo Duterte. Nung naging mayor siya, isa lang po ang pinakiusap ko noon. Sabi ko, pag pumasok yung kamag-anak ko sa government transaction sa City Hall, I will resign. Pag pumasok sila sa Malacanang noon, I will resign. Dahil I observed delikadesa. Pinapili ko noon. Pumasok kayo, alis ako. Yan lang po ang puhunan ko rito. Ulitin ko, delikadesa. Hindi ko po kontrolado ang negosyo ng sino mang kamag-anak ko. Ilang beses na po ako naging issue ito, 2018, bago mag-eleksyon, naging issue. Bago mag-eleksyon ng 2022, di naman ako tumakbo, naging issue ng 2021. Bago nag-eleksyon, 2025, kinasuhan ako ng 2024. Mapigilan mo bang may negosyo sila? May mga negosyo po, kahit sino sa atin, may mga negosyo po ang pamilya natin. Wala pa ako sa mundong ito, may negosyo na po ang pamilya ko. Ang tanong po dyan, nakialam ba ako, binigyan ko ba ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako sa negosyo nila? Hindi. Because I observe delikadesa. At hindi ko po babaguhin yang aking prinsipyo, yung delikadesa po. Kung may kasalanan sila, hindi ko naman mabigyan ng negosyo. Kung anong mga negosyo pinasukan nila, uso po yung name dropping. Kahit sino nun, ilang beses ko nang sinabi rito sa hearing. Pag ginamit yung pangalan namin ni former President Duterte, consider it denied. Kasi marami pong mga nag-name drop, nakakilala, magpa-picture na ganito. Walang katapusan po yan na issue. Yun yung nakaganda dito kay Senator Bongo at saka kay Tatay Digong, mga kawayan. Kasi pag nag-name drop po sila, yung mga tao, gagamitin pangalan nila, wala, ito turn down po Yun yung isa sa kagandahan dito sa kanila. Kaya makakatiwala ka talaga nung panahon na yun, less ang corrupt, no? Although, hindi ako naniniwala na santo lahat ang mga naging gabinete ni Tatay Digong nung panahon niya. Mayroon pa rin talaga ang mga nakalusot at lumulusot, no? Pero at least, katulad nito mga Diskaya, sa panahon ni Tatay Digong, nagkaroon sila ng blacklist. Di ba? So, doon mo mapapatunayan na hindi nga na sila nakapurma, hindi nga sila nakakuha ng malaking proyekto sa panahon ni Tatay Digong itong mga Diskaya. Na-blacklist pa sila. Dito kay BBM, sa loob lang ng 3 taon, 2022 hanggang nitong 2025, ilan na, gaano na karami ang kanilang nakuhang proyekto. Sa Ilocos Norte pa lang, sa lugar pa lang mismo ni Sandro Marcos, na anak ni BBM, umabot na ng kalahating bilyon mahigit, kalahating trilyon, 500 billion mahigit. Sa mga Diskaya pa lang yan, How about yung ibang mga contractors? Di ba? And yet wala pong ginawa na pag sususpindi itong panahong Marcos administration sa mga Diskaya. Nagpatuloy. Di sa panahon mo na ito, nakonsinti mo na, tapos ngayon nang nagkakabukingan na, ipapahid nyo pabalik sa mga Duterte na makikita naman sa record. Di ba? Habang nandito po kami sa gobyerno, walang katapusang issue po yan na gagawin sa amin. Kaya ako, inunahan ko na lang po. Meron siya nagsasabi na may magpa-file na naman next week ng kaso, katulad nung kinaso last year, kaso against itong sa pamilya ko na naman.
Mapili ko ba yung kamag-anak ko? Kung pwede lang pumili ng kamag-anak, papalitan ko yung kamag-anak ko. Makapili ba tayo ng kamag-anak? Siguro hindi po titigil ito unless na lang palitan ko yung kamag-anak ko. Or, kunin ng Panginoon yung kamag-anak ko, yung tatay ko. Hindi po ako papayag na manghihimasok po sila sa trabaho ko. Ako po ay isang senador, hindi po ako negosyante, hindi po ako kontraktor. Tatrabaho lang po ako para sa Pilipino. Ngunit ang issue po rito ngayon ay sana po huwag malihis po yung katotohanan. Magulo po yan pag ililihis nila yung katotohanan. Nag-aantay po ang sambayan ng Pilipino. Hindi ko kilala yung Diskaya at let me repeat, hindi po ako nakikipag-usap ng any government contracts o government transaction. Nung naging senador po ako, naging SAP po ako noon, maraming lumalapit, may tulong-tulong lang po ako sa kanila. I'm the most accommodating person, sa totoo lamang po, sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero hindi po ako humingi ng kapalit. Sinasabi ko lang, gawin nyo lang yung tama. Just do what is right. Lalong-lalo na po sa mga natulungan ng mga nasa gobyerno po. Hindi natin... Ganyan, ha? Totoo naman yan sinasabi ni Senator Bongo. Sa totoo lang, sa panahon ni Tatay Digong at Senator Bongo, napaka-accommodating ni Senator Bongo noon, ano? Hindi pa si Senator noon, siya pa yung SAF, no? Special, parang siya yung special kaya, no? Ang tawag nun? Special Assistant to the President, tama, SAF, no? Ang ganda ng tandem nila Tatay Digong kasi, kumbaga, siyempre sa sobrang busy ni Tatay Digong, mayroon kang Senator Bongo na siya na yung maglalapit ng magiging problema ng tao. So, ang mga tao mas mabilis na nakakalapit sa Pangulo dahil mayroong Senator Bongo. At napakaayos, noon, no? Walang anomaly yung bang parang makakaano ka noon dahil makakahawak ka ng pabor, hindi eh. Ang mga nilalapit noon yung talagang dapat na matulungan, like katulad ng tungkol sa mga may sakit, tungkol sa mga may problemang personal sa pamilya, di ba? Kung ano-ano pa na mga importante para sa Pilipino, yung para sa mga ordinaryong Pilipino. Sa panahon ni Marcos ngayon, wala na eh. Wala na tayong maano yan. Kaya nga, nakikita na natin sa mga video, di ba? Hindi dumarating siya, wala man lang may gusto sa kanyang makipagkamay. Siya, kumakawain siya sa ghost, no? Yun naman, doon naman siya sanay, nakikipag-usap siya sa ghost eh. Kaya siguro, pag sabi siguro ng mga tao, ghost naman ang mga kausap mo, ghost naman ang pinapakinggan mo, doon ka na lang sa mga ghost, di ba? Tama yun, di ba? Okay, kasi may iwasan, uso yung mga name dropper, walang katapusan gagamitin yung pangalan mo. Ulitin ko lang po, kung may pagkakamali o pagkukulang man ang kamag-anak ko, ako na po mismo ang magpapakaso at magpapakulong po sa kanila. And it would be very unfair on my part na po na maging dahilan pa ako na hindi na po nakipag-cooperate ang Diskaya dahil meron silang pinoproteksyonan. Ako na po ang nananawagan muli, not only sa Diskaya, nananawagan po ako sa lahat ng witnesses, Diskaya, lahat ng contractors, magsabi kayo ng totoo. Magsabi kayo ng totoo. Tumbukin po natin yung talagang mastermind. Papunta na eh. Papunta na doon sa mastermind eh. Sa ICI, alam niyo sino yung mga mastermind. Tumbukin niyo po. Sa DPWH, sa Ombudsman, tumbukin niyo yung mastermind. Sino po yung mga nasa likod nito? Nag-aantay po kami. Nag-aantay ang Pilipino na meron pong mapanagot. Umaatras na ngayon. Paatras na ng paatras. Correct. Sir, can you ask me questions? Tapusin ko lang po. Uso kasi yan ngayon eh. Puputikan ka ng itim para sila pumuti. But I trust our people to see through the noise. I have stood by them through floods, fires, earthquakes, and the pandemic. I earned their trust not through words but through action. Serbisyo po ako at pagmamalasakit sa Pilipino. At hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. I will never walk away from them. Sa katotohanan lang po tayo, pakiusap ko lang po, sa katotohanan lang tayo. Lumabas po yung totoo muna. The truth lang po. Ilabas niyo po yung katotohanan. Yan po ang pakiusap ko sa ICI, Secretary Vince, at sa lahat po nag-imbestiga. Doon lang po tayo sa katotohanan. Huwag na tayong paikot-ikot pa. Huwag natin ilihis ang katotohanan. Huwag niyo pong lokohin ang Pilipino. Tumbukin po natin ang dapat tumbukin. Kinalaman ko dyan sa
2017. Kung meron mga joint venture sila, please check. Imbestigahan nyo po. Panagutin nyo, kasuhan nyo. Willing po ako maging complainant. Kung may mga pagkukulang, willing po ako. Kesa naman papaikot-ikot pa natin. Kasi expect it na hindi lang po ito ang mangyayari. May mga gumagalaw na puwersa para iikot po yung katotohanan. Para hindi mapanagot. Nandun na Klarong-klaro na dito. Nag-imbestiga na tayo dito sa Blue Ribbon Committee. Marami nang lumalabas. Ang dami-daming mga kongresista na sila mismo ang kontraktor. Sila mismo. Correct. Congressman talaga na kontraktor. Yung kontraktor talaga. Linalayo pa eh. Sila mismo. Kaya kung layo ko dyan, kinalaman ko dyan, pigilan mo ba magnegosyo yung mga tao, mga kamag-anak? Hindi natin mapigilan. Basta walang kalokohan. Ayaw ko po ng kalokohan. Ever since, ayaw ko po ng kalokohan. At nakikiusap lang po ako sa lahat. No? Ito kasi Tuta Soto eh. Nang pumasok ito, kamalas-malasan eh. No? Okay na sana yun eh. No? Ngayon, kaya siguro sila pumasok dyan para lang patigilin ang Blue Ribbon hearing. Bang klase kay Tuta Soto Sugul-bukol ka talaga. Biruin mo, tinulugan na nila ngayon. Yun yung pinakamatinding issue ngayon. Bakit yung tinulugan? Bakit mo hininto, Tuta Soto? Takot ka ba talaga na magtuloy-tuloy na ito para masibak na yung presidente mo na yan? Kasi madadamay, talagang siya eh. Sabit na sabit talaga dito eh. Sa DPWH, sa Ombudsman, sana po'y maging fair. Tumbukin natin ang katotohanan. At sana naman po, wag naman po akong gawing dahilan na hindi mag-cooperate dahil merong tinatago at pinoproteksyonan. Ako na po ang nagsasabi. Please lang, sabihin niyo po ang katotohanan. Katotohanan lamang po. Ilabas niyo po yung katotohanan. And let me repeat, hindi ko po kilala yung mga Diskaya. Balikan ko yung joint venture na trabaho nila. Tingnan niyo kung tapos na. Napakinabangan naman ng taong bayan. Kung napakinabangan, may COA po. Trabaho ng COA yan to check kung tapos na po at napapakinabangan. At meron bang problema. Kung may problema, kasuhan niyo po. Please. Ako na po nagsasabi. Kasuhan niyo po. Wala po akong kinalaman dyan. Wala po akong pakialam dyan sa kahit na anong negosyo. Nakafocus lang po ako sa trabaho ko bilang senador. Diba? Ganyan mga sagot. Hindi yung paikot-ikot kayo. Kung may kasalanan talaga yung kamag-anak niya, o di kasuhan ninyo. Una, puntahan niyo muna yung COA kung tama ba. O kung may proyekto, kung wala bang nagawa. Hindi, ang problema, lumalayo pa kayo. Andiyan na kayo mga ghost project eh. Lumalayo na kayo eh. Ang problema, lumalayo na nga kayo, linalayo nyo pa sa inyo. Samantalang papunta sa inyo. Katulad nitong Ilocos. Diba? Kaya nga, yung tanong natin kanina, ikaw ba, Tuta Soto, tuta ka ba talaga? Kasi mayroon po kaninang, dito sa programa natin sa Birada Aguila, mga kababayan, kung sino mga nakapanood kanina sa programa namin ito, ayan sa Birada Aguila natin kanina tinalakay. Ayon kay BBM, parang inuutusan niya na i-live stream na yung BICAM. Sino pa yung BICAM? Yung BICAM, ito yung Congress at saka Senate. Bakit mo kailangan utusan? Hindi mo naman yan eh. Hindi mo naman under yan dahil may hiwalay na yan, independent po yan eh. 3 sangay ng gobyerno, mayroon tayo, executive, legislative at judikatura. Legislative, hindi mo naman nasakop yan eh. So kung magpapasakop ito si Tuta Soto at saka itong si speaker na bago ngayon dyan, kung hindi sila papalag dito kay BBM, ay pinapatunayan lang nila na sila nga ay talagang minamanduhan, dinidiktahan lang ng Malacanang, nagpapadikta sila. Tuta nga sila ng Malacanang. What do you think mga kababayan? Comment nyo lang kung papayagan ba nila ito na diktahan lang sila ng ni Marcos Jr. At legal ba ito ang ginagawa ni Marcos? Sir, there are claims that the Diskayas might be protecting you. You already said you don't know them, but is there any reason they could be protecting you at this time? Sabi ko nga, sabihin nilang totoo eh. Ako na po ang nagsasabi sa Diskaya, sabihin niyo yung totoo. Kasi biglang nalihis yung objective dito, ang tinutumbok natin dito, sino yung mga buhaya?
tinutumbok natin sino yung mga buhaya talaga, malapit na eh. Lumalabas naman eh. Yun ang hanapin niyo, panagutin niyo, kasuhan niyo. Eh ngayon, bakit kayo atras? Ang layo eh. Correct. Ang layo ng inatrasan nyo, parang cover up na ang nangyayari. Tumbukin ninyo yung mastermind. Ang issue dito yung flood control at yung mga ghost projects. Bakit aatras ka ngayon? Kaya ako nananawagan sa lahat ng mga witnesses, magsabi kayo ng totoo. Wala kayong dapat itago. At wala silang dapat proteksyonan sa akin dahil wala po akong kinalaman. Hindi ko naman sila kilala. Hindi naman po ako nag-i-involve sa any government transactions. Right. Di po ako nakikialam dyan. Wala pong makakapagturo na may kinausap po ako, nakisali ako sa any government transactions. Yan mga kababayan, ang ganda ng sagot dito ni Senator Bongo, ano? Hindi ko sila kilala. At wala silang dapat protektahan sa akin. Kasi ito yung patunog mga kababayan, di ba? Patunog ngayon ng mga mainstream media at patunog ni Boyeng, at yung sino-sino pa dyan, na mukhang itong mga diskaya, kaya ayaw na magsalita, nagbaback out na, kasi pinoprotektahan daw, may pinoprotektahan, at itong si Senator Bongo. Eh ano? Sabi ni Senator Bongo, magsabi kayo ng totoo. Tsaka paano kayo, ano may protektahan? Wala namang ginagawang kalokohan si Senator Bongo. Doon pa lang mga kababayan, kung talagang ano ka, yung nag-iisip ka, no? Yung halimbawa, hindi ka Duterte supporter, hindi ka supporter ng Ninuman, Tinklawan, Dilawan, Pulahan, Anak Tuta, Anak Kabayo, ano man dyan, DDS, hindi ka ganon, no? Hindi ka kasama. Neutral ka lang. Pakinggan mo lang sinasabi ni Senator Bongo. Sige, magsalita ka ng totoo. Hindi ka kilala eh. Anong pinoprotektahan? Wala namang kinalaman sa project si Senator Bongo, di ba? Nador po ako. Trabaho lang po ako dito, nagsiservisyo lang po ako sa taong bayan. At hindi ko nga sasayangin yung tiwalang binigay ko po. Hindi ko sasayangin tiwalang binigay nyo sa akin. Mas problema tayo ngayon, mas gugulo ang bayan pag ilihis nyo po ang katotohanan. Marami pong nag-aantay sa ngayon. Malaman yung katotohanan at matumbok ang may kasalanan at may pananagutan dito sa mga ghost project, dito sa mga flood control projects po. But sir, would you be willing to cooperate with DPWH, Ombudsman, ICI with the investigation? Sabi ko nga, willing pa akong maging complainant eh. I'm willing na maging complainant kung meron pong may kasalanan dito. Sabi ko, kahit kamag-anak ko, I don't care. Kung may kasalanan sila, kasuhan sila, ako pa maging complainant. Pag may pagkukulang sila, substandard, pagkukulang, panagutin sila. So, wag lang pong paatras yung investigasyon. Sensitive na nagpapalay ko sa yung kanina. Alam naman ng taong bayan, sabi ko nga, paakyat na eh. Lumalabas na sa mga hearings dito, sa investigation. Alam naman natin kung sino yung mga nagpupondo, sino yung mga totoong mga contractor, sino yung mga involved sa anomalous projects. Eh, lumalabas na yung katotohanan. Yung tanong din ng ng reporter, no? Sir, willing kayong makipag-cooperate? Anong i-cooperate? Eh, hindi nga siya dyan ka-involve eh. Anak ng teteng. Paakyat na paakyat eh. Habang paakyat, inililihis po sa katotohanan, umatras, binabalik sa administrasyon ni former President Duterte na wala naman pong basihan. Hindi ko naman sinasabi na perpekto yung administration ni former President Duterte noon. Pag may nababalitaan siyang involved sa corruption, tinatanggal naman niya. Hindi ko sinasabing perpekto. Ngunit ito ngayon, nandito yung malala eh, 22 to 25. Nandito yung malala. Correct. Hindi naman puputok yan kung hindi malala eh. Sir, yung target po kayo? You're being targeted? Sigurado. Kasi sabi ko nga, unti-unti na kaming ni-eliminate. Mag-identified with the past President Duterte. Ni-eliminate. Taong bayan na po ang humusga. Alam nyo naman kung sino yung nagtatrabaho. Alam nyo naman kung sino yung nagsiservisyo lang ng tama. At alam nyo po kung sino yung talagang totoong nagmamalasakit at nagmamahal sa Pilipino. Alam din namin sino magnanakaw. Sa inyo, yung announcement po ng investigation dun sa CLTV ay panglilinis lang. Yes. Bakit? Ang layo eh. Binuksan ko na yan dito. Ako na nga mismo eh. Tinanong ko na nga sila. Di ba tinanong ko na sa hearing? First hearing po ng Blue Ribbon Committee. Isa yan sa aking unang tinanong. Naging transparent po ako. Una kong tinanong yan. Sabi ko, sa inyo, meron kayong joint venture? Yes. Tapos na? Yes. Napakinabangan? Yes. After 2 months, babalikan mo, tas sasabihin mo na hindi na nag-cooperate, pinoproteksyon. Open nga yun.
Andyan bukas po yun sa hearing sa Senado. Correct. Balikan nyo na lang kaya yung mga video na yun. Itong mga nagpapakalat na ganyan, na nag-implicate kay Senator Bongo, tinanong niya yun eh. Yes, okay naman eh. Di, kuha na ang tanongin ninyo kung mayroon bang anomaly yun, project na yun. Ngayon, kung may makita kayo, di kasuhan nyo na. Bakit kailangan yung i-ano si Senator Bongo? Anong kinalaman niya doon? Talaga naman mga kababayan, napakatalamak itong Marcos administration na ito ngayon. Sabi ko, willing po ako to cooperate. Willing po tayo malaman ang katotohanan. And willing po ako na ako pa maging complainant dito kung kakailanganin. Kahit kamag-anak ko, kasuhan nyo kung meron silang kasalanan at may pagkukulang yung kanilang mga trabaho. Let me repeat, wala pa ako sa mundong ito, hindi pa ako pinapanganak, may mga negosyo na po ang pamilya ko. Hindi pa ako senador, may mga negosyo na po yan. At for the record, retired na po yan. 2019, may facts dyan, may katotohanan dyan. Retired na po yan, 2022, 2019, hindi na po sila involved. Ngayon ko nga lang na-discover recently, nung nabuksan po yan dito sa hearing, kaya ako na po mismo nag-research. Importante, hindi siya anomalous. Importante, wala siyang kalokohan. Sabi ko nga, expected ko na po ito at wala pong katapusan ito hanggang hindi ko palitan ang kamag-anak ko o hindi sila kunin ng Panginoon. Based on your research, wala kayong nakitang anomalous doon sa company ng tatay niyo po, tama? Apo. Sir, sino yung retired? Yung tatay, yung license nila. Yung license nila. So they're not operating anymore? Yeah, no more. Since when? Ito, last po yata nila is 2019 at officially 2022 retired na po sila. As in retired na, parang wala na, parang sinara na po talaga noon pa. At parang tinapos na lang po yata nila yung kanilang trabaho noong 2019. At hindi na po sila nila ginagamit. Alam niyo itong Diskaya, uso yung ginagamit yung lisensya. Uso yung joint venture noon kahit saan po. Kahit sabi ko, umabot na nga ng Baguio, umabot ng NBI, umabot ng Ilocos Norte. Correct. Ang daming dapat na tingnan na lugar, Mindoro. Bakit ka atras doon sa 2017 sa Davao, hindi naman flood control, hindi naman ghost project, hindi naman anomalous. Bakit mo atrasin doon? Para lang idawit yung pangalan ko. Sabi ko, unfair na atras ka. Yan, sadyang inililihis nga yung issue. Sana po, fair lang po. Ako, nirespeto ko po ang ating ombudsman, nirespeto ko po ang DILG, ang DPWH, nirespeto ko po ang ombudsman, nirespeto ko po ang ICI sa kanilang mandato at willing tayo to cooperate. Basta tumbukin po yung katotohanan. The truth lang po. Doon lang tayo sa katotohanan at hindi tayo magkakamali. Sa totoo lang po tayo. Yung joint venture between CLTG and St. Gerard, sabi sir, they were able to bag contracts sa Davao, hundreds of millions. Did you know about it? Were there favors given para makakuha ng contract sa Davao? Sabi ko, ulitin ko, since 2001, mayor pa si Mayor Duterte, hindi po ako nag-influenza, never po ako nag-influence, never ko po ginagamit ang aking posisyon. Kaya sinabi ko kanina, nakialam ba ako para bigyan ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako dito? Hindi rin po. Because I observe delikadesa. At yan po ang aking puhunan hanggang ngayon. Delikadesa. Hindi lang po sa mga government projects issues. Sa lahat po ng bagay, I observe delikadesa. Prinsipyo po yan sa buhay at hindi ko yan sasayangin. Yung binigay niyo pong tiwala sa akin. Let me repeat, I observe delikadesa. Kung ano man po yung napanalunan nila noon, kanila po yun. At recently ko lang po nalaman, kaya nga po, tinake up ko rin po sa Blue Ribbon Committee. Tinanong ko yan doon sa kanila. At sinagot naman po ng mga Diskayas. Wala po ako tinatago. Ako na nga mismo nagtanong eh. Nasa records naman po. Tingnan niyo lang po sa records. Ako mismo ang nagtanong sa kanila. Sen, sino yung tingin mo naglilihis ng issue para mapunta sa inyo? Alam naman natin kasi meron nang natutumbok eh. Meron na pong natutumbok na mga tao sa taas, yung mga involved talaga rito. Yun po ang I'm sure isa sa mga rason. Tinatanong pa ba yun kung sino yung sa tingin nyo nag-ano? Ay nako. Tinatanong nyo mga media na lang talaga Nililihis na po ang issue. But I'm appealing sa mga kababayan natin, kapwa nating Pilipino, please, huwag ko tayong pumayag.
Huwag ho tayong pumayag na lokohin po tayo. Huwag ho tayong pumayag na ilihis po yung totoong issue rito. Yung mga flood control, yung mga ghost projects, yun po ang tumbukin dapat. Kung sino po yung may kasalanan, panagutin po natin. Yun ang dapat tumbukin. Ulitin ko, huwag niyo pong ilihis ang katotohanan dahil magulo na po ang ating bayan, mas lalong gugulo po. I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Hindi lang po sa flood control, hindi lang po sa ghost projects, sa lahat po ng korupsyon sa gobyerno. Kontra po ako dyan. Pangako lang, sir. Sabi po ng ICI just now, posible rin daw po kayong ipatawag. Okay lang po. No problem. Kung ano yung sinabi ko sa inyo dito, very much willing po ako na magsalita. Willing to cooperate. Willing po ako sabihin sa kanila yung totoo. Ayon po sa aking nalalaman. Malinis po ang aking konsensya. Malinis po ang aking konsensya. Sir, hindi ba welcome move po para sa inyo ito na iimbestigahan na ngayon ng DPWH, hindi lang yung administrasyon Bongbong Marcos, kundi pati yung Duterte administration? Kasi sabi niya sa interview kanina sa ICI ay wala siyang sisinuhin. Oo, lahat naman po. Lahat naman dapat imbestigahan dito. Ang ibig ko sabihin dito, tinutumbok na natin dito yung malala mga recent na 2022 to 2025. Nandito po yung malalang korupsyon. Pero lahat naman dapat imbestigahan. Pwedeng balikan ng previous administration. Even before pa. Before President Duterte's time, pwede rin nilang imbestigahan kung meron pong anomalous. And sinusuportahan ko po yan. Katotohanan po ang gusto nating malaman po rito. The truth po, the truth. Salamat. Ayun mga kababayan. O, kita nyo, kung tutuusin, akong sasagot doon. Bakit ako pupunta dyan? Anong kinalaman ko? Tsaka anong silbi ng ICI na yan? Malalaman ba ng taong bayan na sasabihin ko? Hindi naman, itatago nyo lang din naman eh. So what's the point, di ba? Oh, kaya hindi na kailangan punta niyan. Anong silbi niyan? Gawa-gawa lang din ni Marcos yan eh. Eh sino ba si Marcos? Di ba si Marcos lang naman ang nagbulgar nito? Anong una niyang binulgar? Oh, natapos na yung 5,500 flood control projects. Oh, tapos na, di ba? At mayroon pang susunod na gagawin pa. O mayroon pang gagawin pa. Paglipat ng isang taon, mahiya naman kayo. Dahil ninakaw ninyo, palakpakan naman magnanakaw. Di ba? Pagkatapos noon, eto na ngayon, kakasuhan niya na yung mga magnanakaw. Eh wala naman si Senator Bongo dyan. Ha? Di ba? Kakasuhan nyo, inasaan? Idadamay ninyo eh. Bakit kaya? Ako. Tapos, magbubuo ng ICI. Abolish na yan. Wala namang kakwenta-kwenta yan, di ba? Ang dami na pong nanawagan tungkol dyan na i-abolish na yan, mga kababayan. Ha? Yung ICI na yan. Wala naman kasi, ano yan eh, silbi o silbi niyan. Di ba? Walang silbi yan. Kasi kung may silbi yan, dapat, ang gagawin sana ng ICI na yan, dapat talaga sana, no? Ay magkaroon talaga ng ano. Oh, teka, Wincy Cornejo, may bagong post do. Wincy Cornejo sumabog sa galit, inutil ang gobyerno. Hindi na napigilan ni OPM icon Wincy Cornejo ang kanyang matinding pagkadismaya sa tila garapalang korupsyon at katiwalian ng malasakit ng pamahalaan. Sa isang emosyonal na Facebook post, ibinuhos ng mga awit ang bigat ng kanyang damdaming galit, pagkadismaya at kawalang pag-asa sa kalagayan ng bansa. Gusto ko na talagang sumabog. Hindi ko na alam kung paano ipapahayag ang galit, pagkadismaya at pakiramdam ng kawalang magawa dahil sa inutil na gobyerno natin. May nag-aapoy na galit sa loob ko at napilit kong pinipigilan. Gusto kong ilabas pero di ko magawa. Pero alam kong hindi iyon ang intelihenteng dapat gawin. Kaya ramdam ko ang sobrang bigat sa dibdib. Kayo ba? Ganun na rin ang pakiramdam? I honestly want to explode. Di ko na alam how to express my anger, frustration, disappointment, and the feeling of helplessness because of our inutil government. There is a boiling rage inside of me that is too controlled.
I want to let it out, but I know it is not the intelligent thing to do, and I feel such a higanting pressure in my heart because of that. Kayo ba, ganyan na rin ang pakiramdam? Ayan po mga kababayan, ito pong ang sikat na mga awit mga kababayan ng magpakailanman. Gusto ko na talagang sumabog, hindi ko na alam kung paano ipahayag ang galit pagkadismaya ng walang magawa dahil sa inutil na gobyerno natin. Wincy Cornejo, OPM icon. Ayan mga kababayan, Auntie Claire, masasabi mo rito kay magpakailanman OPM icon, Wincy Cornejo, inutil daw ang government natin. Kayo mga kababayan, sa tingin nyo ba inutil ang government natin? Same ba kayo? Same ba tayo ng damdamin dito kay Wincy Cornejo, ang isa kang sikat na mga awit ng ating bansa? Paki-comment nyo po dyan sa baba mga kababayan. Grabe po ito, no? Ngayon lang ito natin nakita. Kapapos lang po nito ang si Wincy Cornejo. Galit na pala dito mga kababayan sa inutil nating government. Maraming salamat kung nakarating ka po dito sa dulo ng bidyong ito. Huwag ka pong mahihiya, pakisulat po ang lugar kung taga-saan ka ng atin pong mapusuan. Muli, itong si BMR Channel, pansamantalang magpapaalam at magkita-kita tayo muli sa susunod na pagkakataon. Pilipinas, as always. Bye-bye!